Ito daw ang Cuevas na ito, mga kababayan, ay umaacting na executive assistant ni Bienvenido Rubio, na kung saan siya daw po ang nagpa-facilitate ng lahat ng mga transaksyon para pumasok ang lahat ng mga smuggling o illegal, lahat ng klaseng illegal na dumaan sa port. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Sobra nakalala ang mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan, lalo na sa loob ng gobyerno, na puro pangangamkam ang ginagawa di umano ng administrasyon ngayon. Na nakarating sa balita kay Madam Maharlika na ang mga dating pinagsisibak ni Duterte noon nasa loob ngayon ng Malacanang upang tulungan di umano na makapangamkam sa kaban ng bayan ang mga nasa itaas. Naku naman po, natiba-tiba sa pera ang mga nauupo ngayon na walang kabusugan di umano sa pagiging korap. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, 4 na taon pa tayo magtitiis sa ganitong sistema na lulubog muli sa pagkabulok ang ating bansa sa dami ng krimen, paglaganap ng pinagbabawal ng gamot, smuggling cases at marami pang iba. Nakakalungkot naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Yung certain Julian Cuevas, okay? Yung Julian Cuevas, mga kapalangga, actually hinanap ko siya kung siya ba ay inappoint ni Bangag Jr. Sinearch ko sa Bureau of Customs kung siya ba ay posisyon. Kasi di ba kapag inappoint ka, makikita mo sa website ng Bureau of Customs. Pero dati pala siyang intelligence dyan sa loob. Itinalaga din daw siya na intelligence dyan sa Office of the President. Kaso lang, ayon sa ating informante, ayon sa ating source, sabi ng kanyang tatay na si Manny Cuevas, alright? Sabi ng kanyang tatay na si Manny, ito pala ang chika, ang kwento daw ito, sabi ng ating mga informante, ito si Manny Cuevas, siya ay isa sa pinangalanan nung panahon ng 2017 ni Pangulong Duterte na naglalabi o nagbibenta, naglalabi, tumatanggap daw ng mga bribe at humihingi ng nagtulong o nakipag-bribe, nakipagsabuatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno during the time nung panahon ni Pangulong Duterte. Ni-research ko, andyan actually sa DZMM. Okay? November 28 of 2017, may ulat ang DZMM na sinabi talaga ni Pangulong Duterte na itong Manny Cuevas na ito ay naglalabi ng mga pwesto and kung ano-ano pang ibang mga illegal na aktibidades. So ngayon, mga palangga, ito daw yung Julian or Speedy Cuevas kasi nag-shooting. Ito ay anak ni Manny Cuevas at sabi daw nung Manny Cuevas, kasi walang pera masyado dun sa intelligence, nakipag-usap kay Bangag na kung pwede yung anak ko ay ilagay na lang sa Bureau of Customs. So yun mga kababayan. So imagine mo, coming from Pangulong Duterte, naglalabi o nagmi-middleman sa mga government contracts during 2017. And now, sabi nga, based sa ating informante, itong anak niya ay nasa Bureau of Customs. Pero wala siya sa organizational chart. At ito daw ang Cuevas na ito mga kababayan, ay umaacting na executive assistant ni Bienvenido Rubio, na kung saan siya daw po ang nagpa-facilitate ng lahat ng mga transaksyon para pumasok ang lahat ng mga smuggling o illegal, lahat ng klaseng illegal na dumaan sa port. Ngayon, ito mga kababayan, ito yung sulat. Okay? Ito yung sulat na nakarating na ito sa Office of the President, sa Senate, sa Ombudsman, sa PIDEA at sa iba pang mga ahensya. Tinagnan natin yung mga... Wala tayong pag-asa dyan, Madam Maharlika. Walang mga balls ang mga Kongreso, Senado natin na banggain itong mga baluktot na gawain ng administrasyon ngayon. Chairman ng Committee on Drugs, dito yung mga senador na nabanggit na natin kahapon. So anyway, so ngayon, ganito kalala. Okay? Ganito kalala ang nangyayari sa ating bayan dahil yung ginagawa nitong certain Cuevas, based on our informant, mga kababayan,
ay talagang talamak daw ang pagpapasok ng mga illegal na mga, hindi lang pulburon, hindi lang illegal na asin, kundi iba't ibang klaseng mga produkto. At ayon sa ating informante mga palangga, ay talagang ito siya ay umaakto na executive assistant ni Bureau of Customs Commissioner Rubio, na kung saan meron pa daw itong 15 bodyguards. 15. Bakit siya may 15 bodyguards? 'Di ba? Bakit siya may 15 bodyguards? Well, eto nga kaya nga dapat ito ay silipin ng, kung sabi ko ako matino lang mga kababayan, ang ating gobyerno, dapat ito'y tinatrabaho na ng NBI, tinatrabaho na ng PDEA, at tinatrabaho na rin ng ating mga kongresista at ating mga senador para mapaigting ang mga batas, para ito ay mabitay ang mga buwakan ng GNMS. Pero anong i-expect natin? Wala, dahil sila ay magkakasabwat. Ang gobyerno mismo, ayon sa informante, ay na umaalay ng 3 billion peso kada buwan kay Marcos Bangag, sa pamilya niya at kay Lisa Tanas. So imagine nyo mga papalangga, pumapasok at may opisina sa Bureau of Customs itong Cuevas na ito at nag-engage sa mga transaction mga kapapalangga. At makikita din siya, actually chinek ko doon sa mga Allcoms Cup nila, di ba? Yung mga Commissioner Cup. Then, everyday, mayroon pa mga basketball, kunyari basketball pa sila, yung Office of the Commissioner's Cup Basketball, o di ba? Mga commissioner ba ito o mga kawatan? So naglalaro-laro sila, di ba? Doon siguro habang nagbabasketball sila, pero nag-uusapan nila kung magkano ang kanilang kukobrahin or what, di ba? So ngayon, mga palangga, napag-alaman natin, okay? Itong mga taong ito, katulad na lamang itong pinangalanan at pinatawag sa House of Representatives, di ba? Remember, nung January, kasama ni Michael Ma, kasama itong si Venier Bakira na ito. Ngayon, itong Venier Bakira na ito palangga, malupit daw talagang sabuatan ayon sa ating informante. Kasi yung Department of AOCG, okay, nilagay ni Bakiran yung kanyang girlfriend, actually dalawa pa daw ang girlfriend niya, okay? Ang girlfriend niya sa Deputy of RCMG na si Certain Clarice Dizon. Okay? Ayon sa ating informasyon, nilagay niya yung kanyang girlfriend sa Deputy of RCMG, alright? Yung mga taga Bureau of Customs, alam niyo to, para makontrol nila lahat ang mga transaksyon. Abogado ito. Okay? So, abogado ito mga palangga. Then, mga kababayan, grabe daw talaga dahil, balik tayo dito sa Cuevas. Yung Cuevas daw, ito daw si Julian Cuevas, ay meron ding kapatid na nakapwesto sa Malacanang at meron ding pwesto sa Senate. Okay? Kasi daw ito ay inspired ng kanilang tatay na si Manny Cuevas na pinangalanan nga ni Pangulong Duterte na nagmi-middleman o naglalabi ng mga kontrata sa gobyerno noong panahon niya. So ang ginawa nila mga palangga, ang ginawa nitong ginagawa ni, balik tayo dito kay Julian. Okay? So siya talaga ang parang mini commissioner ng Bureau of Customs. So sa kanya lumalapit, I'm just talking kasi ito ay natanggap na ng Office of the Bangag at Senate, Ombudsman. So ma-acting siya talaga na mini commissioner of Bureau of Customs mga palangga. At sa kanya lahat lumalapit pag wala si Rubio. Sa kanya lahat. Pero may kumpas si Rubio. Kaya kung may gusto na mga transaksyon, ayon sa ating informante, ay lalapit sa mini commissioner na si Cuevas. So, sa makatuwid, ayon sa ating informante, hawak niya lahat ng klase ng transaksyon, mapapulburon, mapa-illegal na asin, kotse, bigas, sibuyas, name it, na lahat na pumapasok sa Pilipinas. So, everyday pumapasok siya based on our informant, then wala siyang mandato o hindi siya na-appoint, hindi na public yung appointment niya, then may opisina sa Bureau of Customs. Hanapin niyo, Julian Cuevas, aka Speed or Speedy, kasi nagsushoot na to. Actually, napag-alaman natin at sa nakarating sa atin na report, ito ay based na sa Amerika. Pinauwi lang ng tatay nila dahil nangampan niya si Bangag, di ba? At kasama siya dun sa Next Gen. Remember? Naalala ko, nung tinur ako dyan sa
ano tawag dito, sa headquarters ng mga bangag, nung ako ay hindi pa ako nagising, na nabudol na pala ako, na-tour ako dyan, napuntahan ko yung opisina na yan. Hindi ko naman kilala yung mga taong to. But anyway, itong Cuevas na ito ay umuwi ng Pilipinas para magtulong-tulong. Kunwari lang, well, tumulong talaga. At ang purpose daw, ayon sa ating informante, para makapwesto sa gobyerno at para makalikom ng salapi galing sa Kabanang Bayan, according to the report na na-receive natin kani-kanina lang. Kaya ganun na lang daw ang trato sa kanya, 15 bodyguards. Kasi may basbas ng Malacanang. May basbas ni Bangag, may basbas ng dalawang bangag. Ng Ahas, Satanas, lahat na mga palangga. Kaya ganun siya ka-VIP. At ngayon pinagtatawanan tayo, ng mga ito, pinagtatawan si Maharlika kasi daw naipuslit na nila ang 1 ton na illegal na asin na pinag-usapan natin kagabi. Kasi daw kahit na mag-imbestiga pa, wala na raw makikitang ebidensya. This is based on the report na tanggap ko just today. So imagine mo, assistant executive, di ba? Assistant mini commissioner, ganyan-ganan, di ba? Bongga-bongga. Actually, tinanong ko dun sa informante ko. Sabi ko, Madam, sabi ko, pag nagbabiyahe ba ito? Sabi ko sa kanya, pag nagbabiyahe ba ito palangga? Sabi ko sa kanya. Actually, ang informante itong nagbigay sa atin, actually, ang informante na natin sa Bureau of Customs, 5 na. Okay, iba-ibang angle. Pero ang kanilang kwento, pero pare-pareho lang. Common denominator ay ito pa rin ang mga lumalabas na pangalan. So ngayon, sabi ko dito sa kanya, sabi ko palangga, ito bang si Cuevas? Pag nagta-travel ba sila abroad? May idea ka ba kung diplomatic passport ba? Excuse me, diplomatic passport ba? Ganyan-ganyan. Kasi kung hindi siya appointed, di ba? So definitely, aalis siya ng ibang bansa na as, turista or somewhere. Ang sabi sa akin, is Maharlika, nung pumunta sila ng Amerika last month ba, or ito lang, recently, pumunta daw sa Amerika itong si Cuevas. Well, baka hindi pa siya citizen, ano? Kasi according to our report, dito sa ating informante, ay kumukuha daw ng clearance pa. Sabi niya, kumukuha ng clearance nung umalis sila ni Rubio papuntang Amerika. So, ibig sabihin, kung kumukuha siya ng clearance, empleyado siya, di ba? Kasi everyday siya pumapasok eh. Oh, may sarili siyang opisina. So, yun yung nakikita yun ang report sa atin. Actually, galit na daw po yung mga mayors, yung mga nasa Mindanao, yung mga taga Zamboanga. Kasi, pati daw mga bigas doon ay pinasok na nila sa Zamboanga. Hindi pa sila nakontento sa Metro Manila, pati daw Zamboanga, gusto pa nilang hawakan ayon sa ulat na natanggap natin. Kaya nga may pagkakataon daw na winarning shot siya, okay? Yun ang Philippine Coast Guard, doon sa mga, alam mo naman, yung mga barko, yung mga shipment nila, winarning shot, nag-release daw ng isang shot para ipaalam dito sa Cuevas na wag kang magbida-bida dito sa parang teritoryo namin. Something like that. So ngayon, mga palangga, sabi ko nga, habang pinapakinggan ko at habang binabasa ko yung mga information na narating sa akin, sabi ko, Lord, kailan mo tatapusin ang mga jutang ginemes na ito? Yung mga AFP na to protect the people, to protect the Filipino people, lahat kayong men and women in uniform. Ito po yung larawan ng inyong bayan na sinasabi nyong mahal ninyo. Ito, sumulat ang concerned citizen. Actually, ini-inform ko lang to sa inyo. Ang concerned citizen, hindi sila pinapansin ng bangag na gobyerno, mga palangga kong brusko. Andito, ayan, naka-address lahat ng mga senador na under dito sa Committee on Drugs and Public Order. Nandito, walang sumasagot. Kaya kay Maharlika na lang sila nagre-report. Kasi alam nila na hindi kahit itaya, nakataya na yung alindog ko dahil alam nyo naman na may death threat ako coming from the bangags, di ba? At na-report na nga yung mga yan dito. So, ito yung larawan, mga kababayan. So, ngayon, ang sinasabi dito ng ating informante, ma'am, kasabwat yan, okay? Si Martin Araneta, mga kaibigan nila Sandro. Di ba sinabi nga dito? Nakalagay dito eh, oh. Oh, anong sabi dito? Close friend of Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Pictures is attached. Oh, is attached to the email. Ngayon, nung i-vlog natin kagabi, mga kababayan, ito daw si Venier Bakiran, kampante lang daw siya kasi once na daw matanggal siya sa Bureau of Customs, ililipat naman daw siya ni Liza Tanas.
sa BIR. Grabe ano? Kung saan talaga may pera. Sabi niya, ilalagay naman ako sa BIR eh. Pagpaalisin ako dito sa Bureau of Customs. So, may naka-ready na pwesto para sa kanya. So, kaya nga mga kababayan, patawa-tawa daw sila kasi malinis na raw yung yard na kung saan nilagay yung mga abandoned shipment. Malinis na, wala na raw makikita ang mga matinong otoridad kung may matino pa, just in case na iimbestigahan mga kababayan.